Sa Ombudsman Order. It's always good to keep our cards close to our chest. Well, di man di card pero kanina lang sa akong. So we will not telegraph our moves. What should be very clear today is we are writing to Secretary Remulla and I am not stepping down. So ayun na nga mga kababayan. So inatasan ng Ombudsman na i-suspend itong si Wakwak Garcia kasi nga inireklamo siya na nireklamo ni certain Moises Garcia na kung saan ang sinasabi ni dito ni Gwen Garcia o Gwen Wakwak ay kaalyado daw ito ni Pangulong Duterte. So mamaya basahin natin yung sinasabi niya na kesya pang kanado ito ni Pangulong Duterte, pero dahil nga siya ay talagang inakyat ito sa Ombudsman dahil sa kanyang pang-aabuso sa kapangyarihan. Hindi ko nga alam yung namatay na si Rowena Verdon, hindi na imbestigahan yung kamatayan nun eh. Nakaalitan yun ni Gwen Garcia. But anyway, at least ito ngayon ay talagang napapakita kahit papaano, I hope, tuloy-tuloy na medyo gumugulong ng konti lang naman ang batas dyan sa Cebu, dyan sa Pilipinas, kasi nga kitang-kita naman na inireklamo yung kanyang, ang kanyang mga illegal na mga gawain dyan sa Cebu, at I hope nga makonvict siya kasi yung mga ginagawang paglabag niya ayon nga dito sa statement na ilabas ng Ombudsman, talagang nireklamo nga siya dahil sa mga pagbibigay ng permit sa construction, which is yung shalom construction, na hindi naaayon sa panuntunan o standards. So, that was what, 2024? Kasi walang hindi siya nag-comply sa environmental compliance certificate. So, syempre, pag mga ganyan talaga sa atin sa Pilipinas, kung sila ay magkakasabwat, itong mga contractor na ito, hindi naman yan lingid sa kaalaman ninyo, na ito ay talagang pinapaboran na kung sino yung nakaupo. Pero at least ngayon, itong yung nag-file ng case, so is this si Moises Garcia, Moises Garcia, bigas ito? Diperin? Parang gamot lang parang, ayan, Diperin o Diperine, whatever, kung ano man ang bigkas dyan. So, ngayon nga, mga kapalangga, based dito sa statement ng Ombudsman, April 23, ay sinabi nila na under preventive suspension na walang sweldo itong si Wakwak Gwen Garcia up to 6 months. Habang ito ay gumugulong yung kaso niya. So ngayon, di pa naman siya convicted. So preventive suspension pa lang naman ang binibigay sa kanya. So definitely, tuloy-tuloy pa rin yung pagtakbo niya dyan sa Cebu. Pero wag niyong iboto. Ang iboto niyo ay si Pam Barriquatro. Diba? Nakita niyo, nakitaan ng grounds, diba, sa kanyang mga allegedly illegal activities, pagpapabor o pagbibigay ng permit dito sa mga contractor na ito, na kung saan hindi siya sumusunod sa tamang proseso. So, syempre, pag hindi ka sumusunod sa tamang proseso, later on, kapag napatunayan na yon, ipapasok yung mga graft and corruption dito, bribery, di ba? Ganun yung pwedeng, pwedeng, sa kanya, ikaso later on. Ay, laglag. So, ganun pa man, mga kababayan, ang drama nito ni Wakwak, ang drama ni Wakwak, dahil ito daw ay what? Okay. Kaya daw niya nagbigay nagbigay daw siya ng that particular permit dahil daw sa matinding kakulangan sa tubig sa Cebu City at sa mga iba pang lugar sa Metropolitan Cebu Water District. Ang sinasabi niya dito, yung pag-issue daw ng special permit, yun nga ay bunga ng pangailangan, it's an urgent, urgent crisis daw. So sinabi pa niya dito na yung desisyon
ang ginawa daw desisyon kasama sa pagkipag-ugnayan sa mga kinaukulang ahensya tulad ng DNR, Bureau of Environmental Management Bureau, at Mines and Geosciences Bureau. Yun nga, ang sinasabi niya na idineklara daw ito ng Provincial Board a state of calamity dahil doon sa sitwasyon. Ang sabi niya, wala daw siyang personal interest o masamang hangarin, tangyang gusto lang naman niya ay kuminis agad para daw sa kapakanan ng mga Cebuano. Julul, magpapaniwala ba kayo? Nasa ayon dito sa report, kinwestiyon din daw ni Wakwak, ang proseso ng pagreklamo at sinasabing hindi daw siya naabisuhan dito. Sabi niya, hindi daw siya nabigyan ng notice tungkol sa reklamo, kaya hindi daw siya nagkaroon ng pagkakataong sumagot sa walang basihang accusation sa kanya. Sa kabila ng kanyang, superpower na ini-enjoy dyan sa Cebu. So, hindi pa siya naabisuhan. So, I hope magsalita din yung nag-file sa kanya ng reklamo sa ombudsman. At sinasabi niya ito daw ay political, motivated. Motivated, kakampi niya ang mga bangag. Di ba? Diyan sa Cebu, sana nga manaig yung hustisya. At least dito nga sabi ko, gigabaan na siya kahit papaano, kahit, makaka-apekto din sa kanya. Kasi yung masuspend siya ngayon, di ba? Effective immediately up to 6 months, di ba? But yun nga, sa nagko-comment, nagtatanong, still, pwede pa rin naman siya tumakbo, pero boboto niyo ba? Siyempre hindi. Ba't yun naman iboboto? Ang mga drama-drama na bodo yung kanyang trust na mananalo siya dito sa sa kasong ito, at mananaig daw yung katotohanan at katarungan, at ang ito daw nga ay politika, pang-politika. Sabi pa nga niya dito, mga kababayan, mga palangga, hindi ba naman nakakatawa-tawa tong bruha na ito? Talagang ang tawag dito, yung sinasabi niya talaga ay sobrang nakakatawa dahil nga etong mga ito, kung makakalusot at lalapastanganin nila ang batas, ay lalapastanganin talaga nila yan. Kaya ngayon, kung ano-ano na lang ang kanilang mga palusot, mga hitad. Ngayon, ibibintang na naman kay Pangulong Duterte. Imagine mo, di ba? Pinakidnap na nga nila yung tao So si Pangulong Duterte na naman ang kanilang, titirahin, ituturo dito. Tama ba ito? Mga palangga, tama ba itong si Wakwak nga gigabaan ay itinuro na naman itong si PRRD? Dahil si PRRD na naman ang may kasalanan dahil ito daw nag-file, mga kababayan, ay kaalyado ni Pangulong Duterte. So, kita nyo kung gaano ka sira ulo ito. Sabi niya, ito yung exact statement niya. The complainant, Moises Garcia, is the founder of the Duterte Riders team and is openly affiliated with partisan political groups. Okay, sabi pa niya, the suspension order was issued by Ombudsman Samuel Martires, a known Duterte appointee, and was released with barely 2 weeks before the elections. The suspension is illegal. It is violate section of the Ombudsman Code. Sabi niya, any public official who suspends any elective official, city, municipality, barangay officer without prior approval of the commission shall be guilty of an election offense. This applies during the official elections period, which for the May 2025 election runs from January 12 to June 11. Comelec Resolution number 10902. Sabi niya, no Comelec approval was secured prior to the issuance of the suspension. The special permit in question was issued only out of necessity. Nabasa ko na kanina. So, syempre, lulusot at lulusot talaga ito si Wakwak. Di ba? Lulusot at lulusot talaga dito si Wakwak, mga kababayan. Kaya talagang, ako kasi, ang nakikita ko dito, kahit paano, konting, sabi nga ni, yes, pambari 4 tayo sa Cebu. Gabayan kay Gwen, ang ginagawa niya sa mga taga Cebu, siya lang ang yumayaman, sabi ni Saban Mavic. Exactly. Na double kill na, suspended na,
talo pa sa eleksyon. Iyak ka talaga ngayon. Yes, correct. So kaya nga sabi ko, pero sabi ko naman sa inyo, kaya hanggat nandiyan dyan ang bangag, hindi pa rin tayo lubos na mananalo. Kasi napakidnap nga nila si Pangulong Duterte. So definitely, sabi ko nga ito ay parang pangpalubag-loob lamang. At hindi pa talaga ito final. Dahil hindi naman siya perpetually suspended. Di ba? Nakakatakbo pa siya. Hindi siya perpetually disqualified to run for public office. So, pero sabi ko nga, dapat na masususpend siya ng bonggang-bongga, umaaray din ang loka-loka. Di ba? Umaaray din siya dahil nga nakikita natin, sinasabi nga niya na ito daw ay what? Ito daw ay illegal. So, syempre, kanya-kanyang kanya-kanyang lusot yan, mga kababayan.